Pati na nga po ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila hindi na nga nakaligtas dito sa malakas na ulan na ito. Saksi si Bam Alegre. Mas matindi pa raw kaysa noong Undoy ang naranasang baha ng mga taga Las Piñas at Parañaque. Kasabay kasi ng malakas na ulan, rumagasa ang tubig sa Longos Talaba sa hangganan ng Bacoor, Cavite at Las Piñas. Ang ilang natrap sa gitna ng kalsada ni rescue. Ilang pamilya na rin ang inilikas. Ang iba nga, sumakay sa malalaking salbabida dala ang ilang gamit. Ang Sukat Road di rin madaanan dahil sa abot dibdib na baha. Kaya maraming commuter sa ilang dump truck libreng nakasakay para makatawid. Lagpas bewang naman ang tubig sa E. Rodriguez Araneta Avenue sa Quezon City. Sa ibang kalsada, may ilang lumusong sa tubig habang ang iba nagbangka na. Sa Maynila, nagmistulang Water World muli ang mga kalsadang madalas bahain. Kabilang ang Lacson Corner Dapitan. Gayon din sa Espanya. Binahari ng Taft Avenue at Calao sa tapat ng Manila City Hall at sa Arpapa kung saan may umapaw na creek. Sa Mandaluyong, binahari ng Barangay San Francisco, Barangay Lamayan, Bonifacio Avenue at Plainview. Habang sa Marikina, mahigit 100 pamilya ang lumikas kasunod ng pagtaas ng tubig sa Marikina River. Apektado rin ang masamang panahon ng mga lugar sa norte. Sa Candon, Ilocos Sur, lagpas bewang ang baha. Inilikas ang ilang residente. Sa Barangay Manganay Sur sa bayan ng Santa Maria, lagpas tao ang baha. Sa Sagada Mountain Province naman, patuloy ang paghahanap kay Irene Manawis na natrap sa loob ng Sumaging Cave matapos abutan ng masamang panahon. Ligtas naman ang halos 30 niyang kasama, kabilang ang may 13 Japanese tourists. Natabunan naman sa pagguho mula sa katabing bundok ang isang bahay sa Barangay Arab sa Pitigan, Abra. Nasira rin ang railing ng tulay roon nang rumagasa ang tubig na may kasamang malalaking kahoy mula sa bundok. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.